Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan dahil sa pag-trade ng Dallas Mavericks kay Luka Doncic para sa injured Anthony Davis. Nagresulta nga ito sa mas mataas na usage rate ni Kyrie Irving to the point na nag-average na siya ng mahigit 39 minutes per game sa kanyang last 10 games bago ito tamaan ng ACL injury. At kapag pagod nga ang isang atleta ay mas madali itong tamaan ng injury dahil nanghihina nga ang muscle mo tuwing pagod ka. Hirap ka nga na maglakad at madali kang ma-outbalance. Well, ang tuhod nga ng isang tao ay ito nga ang sumasalo ng bigat ng buong katawan. Tuwing tatalon ka, tatakbo ng mabilis, biglang hihinto, lahat nga ng pressure na ito ay sinasalo ng ating tuhod. Kaya naman nang bumigay ang tuhod ni Kyrie Irving ay epekto na din nga ito ng mataas na workload niya. Lalo na't hindi din naman ito ang unang injury niya sa kanyang tuhod. Pinag-uusapan natin ito mga kaibigan dahil ang injury na ito ni Kyrie Irving ay posibleng magkaroon ng malaking epekto hindi lamang sa Mavs bagkus sa buong NBA moving forward. Sa ngayon ay may player option si Kyrie Irving sa off-season na ito na most likely ay mag-up-in siya dahil wala ngang team ang magbibigay sa kanya ng mahigit 40 million per year na sahod lalo na't galing siya sa isang ACL injury. Ang kailangan titigan dito ay kung ano nga ba ang plano ng Mavs sa kanya moving forward. Ayon kay Shams ng ESPN, bago tamaan ng injury si Kyrie Irving ay nakalinyada na dito ang max contract extension. Subalit dahil sa injury na ito ay tila ba aatras na nga si Nico Harrison at ang Dallas Mavericks sa offer nila ng max contract. At posibleng ang last year ni Kyrie Irving sa Mavs ay next year na. At ano nga ba nangyayari sa mga player na nasa huling taon na ng kontrata nila at wala pang contract extension? Ito nga ay tinitrade ng mga teams na kinabibilangan nila upang may makuha sila ditong pamalit bago ito pumasok sa free agency. Kung hindi naman siya i-trade ng Mavs ay most likely ay lilipat siya sa team na handang magbigay sa kanya ng max contract sa free agency. Sa ngayon ay hindi pa natin tiyak kung may team pa ba na handang magbigay ng max contract kay Kyrie Irving matapos ang significant injury na ito. Nakadepende nga ang lahat sa performance niya sa kanyang pagbabalik. Kailangan din tutukan dito kung ano ba ang magiging reaksyon ni Anthony Davis kung sakali man na hindi bigyan ng Mavs ng panibagong kontrata si Kyrie Irving. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito? Habang ang Cleveland Cavaliers naman ay nakuha ang panalo sa score na 112-107 kontra sa Miami Heat. 26.7 rebounds, 5 assists si Donovan Mitchell, 16 points, 13 rebounds din si Evan Mobley, 15 points, 10 assists si Darius Garland, 16 points, 5 rebounds si DeAndre Hunter, 12 points si Ty Jerome at 11 points naman kay Max Strus. Sa Miami Heat naman ay 34 points, 12 rebounds and 5 assists si Bam Adebayo, 14 points si Duncan Robinson at 13 points si Highsmith. Ito nang ika-12 sunod na panalo ng Cavs. Sila din ang unang team ngayong season na nakapag-clinch ng playoff spot. Ibig sabihin kahit na matalo sila sa lahat ng natitirang games sila ngayong season, pasok pa din nga sila sa top 6 ng Eastern Conference.